Bigyan ko kayo ng example na talagang kulungan ang bagsak ng mga to. Bakit? Ma'am, Nudge Fernandez, hello po. Ma'am PB, Dream Girls, and Ma'am Ophelia, and kay Ma'am Lily Tonini, hello po. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ganito po ang nangyayari dyan. Kung ang pinaglalaban ng mga DDS ay para sa katarungan, para sa bayan, 'di ba? Naiintindihan pa natin. Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi po para sa bayan ang pinaglalaban nila. Kasi una, kung para sa bayan, bakit puro Duterte, Duterte, Duterte? At saka lagi nilang pagkatandaan, mga kababayan, do you think or na-imagine ba nila at naisip ba nila na kapag kinalaban nilang administrasyon, pag nakasuhan sila, ipagtatanggol ba sila ng mga Duterte? Hindi po. Walang ganon. Ma'am Raquel Morales, hello po. Isipin nilang mabuti, ang tatapang nila. Nang akala mo ang sinasabi nila ay tama. No? Tayo na ang mali, ang presidente na ang mali. Hindi nila iniisip na ang presidente, nasa kanya lahat ang kapangyarihan. Pasalamat nga tayo, ang presidente natin hindi katulad kay Digong noon. Diba, Ma'am Sir Noli Alicayos, mega love shout out po. Ma'am Raquel Morales, hello po. Biruin ninyo yung presidente nila noon na si Digong nakulong. Sila pa kaya? Diba, isipin nilang mabuti yan. Kaya kung ano man ang gagawin nila na pangbabati ko sa Pangulo, walang ibang kahinatnan dyan, Ma'am Rosemary Calipho. Either makasuhan sila, pag nakasuhan sila, hindi naman sila tutulungan ni Duterte. Una, ganito yan eh. Kilala nyo ba si Boy Mihurada? Si Boy Mihurada, yung kasama namin noon sa United Talino Warriors, nasama la Boss Mike, la Takiro, si Boy Mihurada. Alam nyo ba na under Duterte yon? Inutusan si Boy Mihurada na siraan si Drilon. Hanggang sa yung banat ni Boy Mihurada nakarating sa Senado. Kasi ang paratang ni Boy Mihurada noon, merong overpriced sports complex sa Iloilo na proyekto ni Franklin Drilon. Hindi naisip ni Boy Mihurada na si Franklin Drilon ay isang Senate President at that time. So ang ginawa ni Boy Mihurada, walang pinagkaiba sa ginawa ng mga DDS ngayon. Tira sila ng tira, gagawaan nila ng kwento si BBM, gagawaan nila ng kwento yung mga kalyado ni BBM, siraan nila ang Pilipinas. So ngayon, tanungin ko kayo, noong nakasuhan si Boy Mihurada, tinulungan ba ni Digong? Hindi. Wala ni pisong tulong, hindi man lang pinoprotektahan ni Digong. Pero grabe, si Boy Mihurada noon tumira kay Drilon. Kasi alam naman natin na kalaban talaga ni Digong itong mga liberal. Sila Laila de Lima, Drilon, si Rojas, Hontiveros, Trillanes, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Yan yung mga kalaban noon ni Digong sa Senado. So ang ginawa, itong si Digong nagha-hire ng mga vloggers. So ako hindi nyo may tanggihan. Bakit? Kasi ako mismo naging vlogger din ni Digong noon. Tigilan nyo nga ako. Sabihin niyo walang vlogger si Digong, putang inang yan. Pasensyahan na pamura ako kasi ako mismo vlogger ako Digong noon eh. Parte din ako ng payroll noon ni Digong. Tigil-tigilan nyo ako. Kaya yung sinasabi-sabi ng mga DDS vlogger, hindi kami bayad, tang ina nyo pag untog ko ulo nyo. Diba? Pag untog yung ulo nyo. Tigil-tigilan nyo ako, parte ako ng payroll ni Digong noon. Paghampas yung mga utak ninyo, kita nyo. Yung pinagluloko ninyo, nagkakasama tayong lahat noon. Kaya tigilan nyo yung sabi, hindi kayo bayad. Example ko sa inyo si Boy Mihurada. Noong nakasuhan na si Boy Mihurada, di ba? Di ba, Papa Trix? Nandyan si Papa Trix, mga kababayan, paki-subscribe po.
Nung nakita ninyo si Boy Mihurada, kilala ni Papa Trix yan? Ay hindi pala, kasi magkalaban pala kami niya ni Papa Trix noon. Yeah? Nung nasa FLM sila, kami nasa party ni Boss Mike. Di ba, Papa Trix? Andyan si Papa Trix, oh. Oh. So, kilala nila Papa Trix yan si Boy Mihurada. Isa yan sa tumira kay Francis Leo Colaong Marcos. Yung kapatid ni Aimee. Oo, so ang nangyari, gawa ng issue si Boy Mihurada. Inuungkat niya yung mga proyekto na hindi pa tapos. Tapos sinabi, proyekto na hindi tapos, pero ang ipapaarating, di ba? Ipaparating niya sa media, kinurakot. Di ba, Papa Trix? Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan. Ang ginawa ni Boy Mihurada noon, content, wala namang mali kasi nagre-research naman siya. Research niya, ganito, ganyan. Tapos, yung research niya yun, halimbawa, may proyekto ngayon si Franklin Drilon. Utos ni Digong yun. Oh, Boy Mihurada, banatan mo na si Drilon, banatan mo si Ontiveros, banatan mo si Kiko, banatan mo si Maruhas. So, siyempre, ang mga tao nung panahon na yon, yeah, naniniwala kay Digong, naniniwala kay Mihurada. Bakit? Taga Iloilo si Mihurada. Taga Ilonggo din si Drilon, Ilonggo si Mihurada. So maniniwala ang mga tao. Pero utos ni Digong yon. Oh, anong nangyari kay Mihurada nung nakasuhan ni Drilon? Wala. Nga. Walang tulong nangyari. Asan si Mihurada ngayon? Andun, nabulok sa kulungan. Diba? Andun, nabulok sa kulungan si Mihurada. Tanong nyo kay Takiro, tanong nyo kay Boss Mike. Utos ni Digong yun, nasiraan si Drilon. O kalkalin mo lahat ng proyekto ni Drilon, ni Maruhas, ni Hontiveros. Diba? Wala yan, walang DDS dito. Bago man sila makapunta dito sa bintana ko, mahulog muna sila sa bangin. O, di ba, Mama Alin Harada, GM Play? So, ang nangyari, banat ng banat. Parang yung si Mihurada noon, parang si Celis yan. Parang si Jason sa Celis, Banatbay. Ganyan ang ginagawa nila. O, ngayon, binira nila si Drilon. Ganyan. Kasali din yan si Banatbay. Putang inang yan, sino bang hindi nakakaalam yan. Banat ng banat kay Drilon, kay Maruhas, kay Hontiveros, kay Kiko, hanggang si Laila de Lima, binanatan pa nga ni Mocha noon at saka ni Thinking Pinoy. Yan yung magkakasama. Mocha, Thinking Pinoy, Banatbay, yan si Mihurada, yan, ano yan mga sakalam, di umano. So ang nangyari, malakas ang kaso ni, malakas ang kaso ni Drilon kay Mihurada. Putang ina, mga kababayan, no? Putang ina, nakasuhan. Ang nangyari, mga kababayan, hindi na tinulungan ni Digong. Hindi na tinulungan ni Digong. Wala pong ulan dito sa amin po, mga kababayan. Mga Marites Musni ng Serisa Forcillo po. Like po tayo, mga kababayan. So, hindi na tinulungan ni Digong, wala na, kulong. So, ngayon, tingnan nyo si Mike Defensor. Ganyan ginawa ni Mike Defensor. Invento ng Marines, mag-ipon ng tao, sabihin witness, nag-deliver ng malita sa ganito, deliver malita sa ganyan. Tapos, may mga offer pa, di umano, di ganyan, ganun-ganon. Nako, Diyos ko. Ang nangyari, mga kababayan, ayun, makakasuhan na naman. Makakasuhan na siya, makukulong na. Mabawasan na, mga kababayan, ang manok ni Sara. Nako, di ba sabi ko sa inyo, kakasuhan, alam niyo ba ang kaso? Qualified human trafficking. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, ang sabi kasi ni Mike Defensor, pinulitika ako. Kahit naman siguro kung si Mike Defensor ang presidente ngayon, sisiraan ko ng sisiraan, anong gagawin ni Mike Defensor sa akin? Malamang gawaan niya ako ng kwento. Pag ginawaan ako ng kwento, gawan ako kaso, kulong, para manahimik. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ay, nako.
Diyos mio Marimar. Yeah, wait lang ha. Kaya ipanood ko sa inyo ha, mga kababayan. To. Tignan nyo, ito patunay na ito po'y galing sa NBI mismo. Nagsalita na po ang NBI. Ito. Parinig ko sa inyo ha, medyo malayo lang. Coming. So we'd like to make a report on what's our accomplishments of NBI. Unang-una, no, yung kahapon we were able to make apprehension and nakuha natin yung 23 40-footer container contains tobacco, STG, NCR, NBI, NCR, and STG. Lumalabas na talagang si Mike Defensor kasama rito and will be filing this case. But before we file it, for the public to understand kung ano talaga yung nangyari rito, kung ba't hindi kagad na-file, dahil inaral natin kung ano talaga yung naging participation, and upon studying the documents, including the floor plans of the Cliff Point Square, which is owned by Cliff Point Development Corporation, lumalabas talaga na Mike Defensor is part of the human trafficking na nangyayari dito sa Silangan. It was observed na yung design, original design itong compound na to ay binago to suit doon sa plano nila talaga ng human trafficking. Even the design ng Chicago at ng Blue Hotel is not in accordance to the plan that was submitted to the city engineer's office nung nag-submit ng humingi sila ng plano. Marami silang pinalitan to accommodate yung Chicago KTV from the start pa lang. And later on, we will point to dito sa mga plan na nakuha natin. No? These are official documents coming from the city engineer's office ng Pasig City. So ano yung mga nakita nating pagkakaiba rito? No? Yung supposed to be na entrance talaga ng Chicago, dilipat nila at sinara nila yung ibang hallway at naglagay sila ng pole staircase from the KTV sa first floor leading to the Blue Hotel. So ito yung mga ebidensyang lalabas to sa ipapile nating kaso. No? So pati yung entrance ng kotse, entrance ng tao, nirelocate nila. Tapos yung entrance ng sasakyan, kaya nilagay nila ron. Yan ang mga kababayan, pinagbabasihan ng NBI kung bakit makasuhan si Mike Defensor ng human trafficking. Kasi ganito po mga kababayan, yun mismo kasing may-ari ng building or yung compound na yan na inarkila ni Mike Defensor, nagsalita na kasi yung blueprint ng building na yan ay nakapasa sa Pasig City Hall. Doon nakalagay yan doon, nakaregistered. Ngunit mga kababayan, sabi nung may-ari ng building ng Blue Hotel, no, kasi nag-arkila lang si Mike Defensor dyan iniba daw nila yung disenyo. Nilagyan na ng pintuan mula doon sa KTV bar, tawid sa hotel. Tapos yung pintuan dito sa mga garahe, nilagyan na nila na may pangkotse, may pangtao, may pangmotor. Yung mga short time ba, iyot lang, 2 oras, pwede na. Short time lang. So ang nangyari mga kababayan, yan ang isa sa rason na ginamit na ebidensya. Kaya naloko na, mababawasan na ang manok ni Sarah. Kung narinig nyo ang sabi ni Attorney Melvin Matibag, yung naturang hotel is hotel talaga yon. Ang ginawa na nilang parausan. Ginawa nilang bengbangan. No? Ginawang lodging house, may mga short time. Ultimo nga, hindi mo maiisip hindi lang natin sure, baka may mga kabataan pa dyan, no? Mga minor de edad na nakamotor, magdala ng mga jowa, tapos dyan mag-pass time. Kasi nga, ang style kasi ng hotel mga kababayan, meron kasi siyang short time na, meron 2 hours, 3 hours, which is, nagtrabaho din po ako sa ganyan noon mga kababayan sa probinsya. Meron akong trabaho ang hotel noon na 300 pesos, 2 hours lang, 3 hours lang. May economy, may VIP, at saka merong normal. Ang normal, electric pan lang yun. Oo.
Pwede kang magdala ng jowa doon, 2 oras kayo, 3 oras kayo, makaraos lang, okay na. Kung gusto mo naman na ayaw mainitan yung jowa mo kasi maarte nga, pero iutin lang din naman, mag-aircon ka, medyo mahal nga lang. Pero kung gusto mo naman na may kasamang pangtanghalian, panghapunan, o may merienda, doon ka sa VIP. Hindi na amoy downy, amoy perfume. The more you memorize your speech, the more you ruin your presentation. Here's how to train. Walang surot, walang bakat ng dugo, walang bakat ng tamod. Ganon yun doon ha. Medyo mahal nga lang yung presyo. So ganon nga ang ginawa nila. So iniba nila ang naturang hotel, ginawa nilang bahay bengbangan. To make it easier. So that doon sa mga i-cater nilang mga customer doon sa Chicago at saka sa Blue Hotel, hindi sila naka-expose doon sa main entrance na nilalagay nila rito. So, lahat ng ginawa na to, there are changes to sa plans na ginawa without the proper amendments na dapat ipinasok nila doon sa City Engineering's office. So, doon pa lang may mga violation na. Why we are saying this is because this is the justification kung bakit kasama si Mike Defensor. Doon makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Yun yung nandun sa likod ng entablado. Mamaya pakita namin sa inyo yung video so that you have better understanding at mamaya pwede nyo lapitan yung plano, ituturo namin sa inyo kung ano yung ginawa nila rito sa plano na to. Kung bakit talagang kasama sa human trafficking at alam ni Mike Defensor ang nangyayaring human trafficking doon sa Chicago. KTV kasama yung Blue Hotel. Okay. So, Dali mo sa doon. First floor po niya, Or ito lang nakita. second floor is the hotel. May kita natin dito na may staircase. Ayan na mga kababayan, nakita nyo. Yan po ang video na inilabas ng NBI na kung saan mga kababayan, ano to? Na kung saan mga kababayan ay iniba nga yung estilo, iniba yung blueprint, no? Lahat-lahat mga kababayan, basta magawa lang nilang bahay bimbangan. So, yun ang rason. At sabi nga ni Melvin Matibag, hindi naman siguro nila masabing pinulitika or pamumulitika ito kasi anyan yung mga ebidensya. Yung hotel ay hotel pahingahan. Pero anong ginawa? May short time, may economy, may VIP, merong 2 hours, 3 hours lang. Parang naging sogo ba? Yung hotel naging sogo. Pero which is doon sa kanilang contract sa City Hall ay normal na hotel lang. Pero ang ginawa nilang operation ay naging sogo. Yung KTV bar sa katabi, ginawaan nila ng pinto, pinalusot nila diretso doon sa hotel para pag nalasing ang customer doon sa bar, diretso sa hotel. Tulog-tulog, mamili ka na lang kung anong room. Guys, kung meron kayong mga masisikip na pantalon, na shorts kagaya nito, ayan, parang bubulwak na yung... Diba? So, bahay bimbangan, trafficking, ayan. Tapos ang usapan. So, yun nga ang tanong mga kababayan, Ma'am Wilma, kay Sari de la Carrasco, del Carrasco, and kay Pinya Machero. Ayun. So, mababawasan na nga ang manok ni Sara. Kasi pagkakaalam ko dito mga kababayan, kapag ka ito ay i-final na or na-file na, no? Ay siguro 1-2 linggo may warrant na yan. So baka nga si Mike Defensor mauna pa kay Bongo at kay Bato. O baka nga mauna pa kay Marcoleta to eh. Hindi natin sure. So mabawas-bawasan na mga demonyos Pilipinas, mabawas-bawasan na yung mga panggulo sa ating bansa, no? Yung mga maninira kay Marcos. Hindi pinagkakarma na sila ngayon. O hindi may pwedeng sabing pinulitika yan. Wala namang kinalaman si Marcos sa kagagawan niyan. So, yun po yun, mga kababayan. So, mabawas-bawasan na nga. O, eto pa, mga kababayan.
Speaking of mabawas-bawasan. Naku, ano ba yan, Kent? Bakit may mga mababawasan? Oh. Sana, mga kababayan, ako po'y nananawagan dito kay Banatbay na sana i-persona non grata na